years na kaming kasal ni Mrs. Nung una kong makita sa personal ang nag-iisang kapatid niyang dalaga. Nasa London kasi ito. Nurse doon. At bagong umpisa lang sa kontrata niya, kaya hindi na nakauwi nung magpakasal kami ng ate niya. Hataw nga palang katawan nito. Ang agad kong pasok sa isip ko nang madatnan ko silang magkapatid sa sala ng bahay namin. Kagagaling ko lang sa opisina nun at kahit inaasahan ko na darating nga siya nung araw na yon, di ko naman inasahan na ganito pala kaseksi ito. Palibhasa kasi dalaga at nasa abroad, kaya sunod ang luho sa katawan. Maganda at sexy naman si Mrs. Siyempre, kaya nga napakasalan ko na hindi oras. Kasi sayang kung sa iba pa mapupunta. Tsaka bigay todo rin sa kama. Kaya ang dami naming maliligayang sandali kahit nung magsyota pa lang kami. Kaya nga siguro di rin ako nagka-interest sa ibang babae. Kasi nakukontento na ako kay Mrs. Bakit maghahanap ka pa nandito na. Pwede mong panggigilan araw at gabi. Pero syempre, after 2 years at isang anak, nagiba na ang katawan ni Mrs. In short, nalosyang ko rin si Mrs. Pero di pa rin nagbabago ang galing niya sa kama. Nasasatisfy pa rin kami. Di na nga lang ganun kagigil kagaya ng dati. Pero kahit na ganun, di pa rin ako naghahanap sa iba. Maliban ngayon. Ibang init ng katawan ang nararamdaman ko nang iabot niya ang kanyang kamay para bumati sabay ngiti. Labas ang pantay-pantay niyang ngipin sa kanyang manipis na labi. Hi kuya, nagkita rin tayo. Ang sabi niya sabay sagot ko rin siyempre ng oo nga, buti naman nakadalaw ka rin sa amin. Ang lambot ng palad niya. Makinis ang balat. At napansin kong medyo balbon sa braso. Sa sandaling pagkakalapit namin yon, naamoy ko ang halimuyak ng kanyang pabango. Nakakaseduce. Babaeng babae ang amoy. Naka-light blue blouse siya nun. Manipis ang tela, kaya medyo nabakat ang dibdib niya. Nung tumalikod siya, at yumuko para abutin sa sopa ang nakapatong na paper bag, nasiguro ko din sa suot niyang slacks na nakatungos ito. Langya, namamanyak ako kahit kaharap ko pa si Mrs. Inabot niya sa akin ng paper bag. Kuya, pagpasensyaan mo na. Di ko alam kung magugustuhan mo. Saka di ko alam ang size mo. Nagpa-thank you ako nang nakangiti. Diretso ang mata. Sabay excuse na pasok muna ako sa kwarto at magbibihis. Bilisan mo dad at makakakain na tayo sabay-sabay ha? Pahabol sa akin ni Mrs. Naku, di ko pa pala nakikis ang asawa ko. Kaya bumalik pa ako ng sala at may pagka-guilty kong kumis at yumakap sa asawa ko. Nakakita lang ako ng sexy. Nakalimutan ko na kaagad ang asawa ko. Narinig ko pa habang papasok sa kwarto namin ang sinabi niya sa kapatid niya. Uy, punta ka na rin sa kwarto mo at magpalit ka na ng damit. Sa kwarto nadatnan ko mahimbing na natutulog ang aming baby boy. 1.5 years old. At may sariling kwarto na. Pero di na ako nagtaka kung bakit nandun sa kwarto namin ngayon. Napag-usapan na naming mag-asawa na si Hipag na muna ang gagamit ng kwarto ni baby habang nagbabakasyon siya sa amin. Yumuko rin ako para kiss si baby. Sabay hubad na ng aking damit na pang-opisina. Ugali ko na magbukas ng TV habang nagbibihis. Kahit paano man lang, makahabol sa news o sa basketball bago kumain ng hapunan. Pero pag switch on ka ng remote, bumungad sa akin ng kwarto ni baby.
May naka-install kaming camera sa kwarto ni baby para na monitor namin siya. Pati na ang yaya niya dahil baka minsan sinasaktan nito nang di na namin alam. Naka-assign ang video monitor na isang channel sa kwarto namin. At yun ang saktong nabuksan ko ng oras na yun. Naiwan siguro ni Mrs. kanina. Napatigil ako sa paghuhubad at napalunok na makita kong sakto ring pumasok si Hipag sa may kabilang kwarto para magbihis. Agad may pumasok na kapilyuhan sa isip ko. Pag sinuswerte ka nga naman, akalain ko bang may iba pang magandang bunga itong kamerang ito. Hindi umalis ang mata ko sa TV habang pasimpleng nilapitan ko ang pinto ng kwarto namin para silipin kung nasaan si Mrs. Ayun, nasa kusina pala at minamanduhan ng maid namin habang naghahanda ng hapunan. Siguradong di na ito papasok sa kwarto namin kasi ugali na niyang nandun sa kusina hanggang makahain ng hapunan. Sanay na rin siyang kakatukin na lang ako sa kwarto at tatawagin para kumain pag ganun galing ako sa trabaho. Pero para sigurado, inilak ko pa rin ang pinto sabay harap sa TV. Tamang-tama lang. Nung oras na yun ay naghuhubad na si Hipag ng kanyang blouse. Di ako nagkamali. Black nga ang bra niya. At napakalusog ng dibdib niya. Talagang di na ako mapakali sa pananabik. Di pa siya agad nag-t-shirt. Wala pa sigurong magitang isusuot kasi isa-isa pa niyang inaalis sa maleta ang kanyang mga damit. Lumuwa lalo ang mga mata ko nang tinanggal na niya ang kanyang bra. Sinunod niyang hubarin ang kanyang pantalon habang ako'y nang lalaki na ang mga mata sa pagkakatutok sa monitor. At grabe ang korte ng bewang nito. Ilang minuto pa siyang nagpalibot-libot sa kwarto niya nang nakatongs lang habang isa-isa niyang inilalagay ang mga damit sa dresser. Init na ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng ginagawa niya, akala ko ay magbibihis na. Pero nahiga muna siya sa kama. Ang camera namin ay sikretong naka-install sa loob ng kisame. Nakatutok mismo mula sa may kama. Pero mula doon, kitang-kita ko ang buong hugis ng katawan niya. Nakaharap din siyempre ang bulaklak niyang natatakpan pa ng kapirasong tela. Nakapikit si Hipag at nakataas ang dalawang braso sa may ulunan niya, kaya ang dibdib niya ay lalong gumanda ang pagkakatayo sa pwesto niya. Di ko na yata makakaya to. Nung oras na yun gusto ko nang putukan sa sobrang init na nararamdaman. Dahan-dahan ko nang kinapa ang aking pantalon nang marinig ko ang katok ni Mrs. Dad, halika na at kakain na tayo. Natarantang di ko malaman ang uunahin kung bubuksan ng pinto o papatayin ng TV. Kaya sumagot na lang ako na susunod na ako. Naramdaman kong pumunta naman siya sa kwarto ng kapatid niya. Sa monitor nakita ko pang bumalikwas si Hipag sa pagkakahiga. Inilipat ko muna ng ibang channel ang TV para hindi makahalata si Mrs. kung sakali. Sabay dali-daling nagpalit ng pambahay. Nakaturo pa si Manoy nang hubarin ko ang pantalon ko at ramdam ko ang puson ko habang nagsusuot ng shorts. Nakaupo na kami ni Mrs. sa dining room nang lumapit si Hipag para sumalo sa amin. Para naman akong aatakihin sa kabog ng dibdib ko pagkakita ko sa kanya. Automatic din na pumitik-pitik si Manoy sa loob ng shorts ko.
Sariwang-sariwa pa sa isip ko ang napanood ko. Uminom agad ako ng tubig para kumalma at nag-aktong natural na lang. Naka-duster lang siya at halata akong walang bra. Nakangiti siya habang namibilog ang mga mata sa pagsabing, "Wow, ang sarap naman ng ulam." Ngayon lang ulit ako makakatikim ng totoong sinigang na baboy. Sa pagkakangiti niya nagmukha siyang batang musmos. Di mo pagkakamalan na 29 anyos na, pero dalaga pa rin. At ubod ng sexy ka ako sa isip ko. Habang kumakain, kwentuhan kaming tatlo. Tawanan at balitaan. Natural na natural ang kilos naming lahat. Samantalang sa likod ng isip ko, ay di mawala-wala ang magandang palabas kanina. Kailangan maulit yun. Nung gabing yun, nanibago si Mrs. sa akin dahil sa sobrang gigil ko sa kama. "Oh Dad, ano bang nakain mo ha?" Bigil ang daing niya habang para akong ulol na ulol sa dibdib niya. Lumalaban din si Mrs. pag ganoong nararamdaman niya ang init ko. Kahit di ko sabihin, kusa na rin siyang pumapaibabaw sa akin. Maihinit na hinalikan ng mga tenga ko at liig pababa sa aking dibdib. Talagang nagdidelirio na ako nun, lalo na nang dumako pa siya sa bukol ko. Sa pagkakapikit ko, sumagi sa isip ko ang tagpo kanina sa kabilang kwarto. Si Hipag. Lalong sumikip ang puson ko at kung hindi ko nahila ang ulo ni Mrs. pataas, baka natapos na ako. Pinahiga ko ulit siya at niromansa. Mga kalahating oras ko ring niromansa ang asawa ko. Mula ulo hanggang paa. Maligayang maligaya siya sa ginagawa ko. Ilang posisyon din ang nagawa namin ni Mrs. bago kami sabay na pinutukan. Latang-lata kami pareho. Humihingal at pawisan pero bakas ang kaligayahan sa ngiti ng asawa ko. Habang ako naman ay nakapikit, di pa rin mawala sa isip ko ang hipag ko. Kung alam lang ng asawa ko na iba ang dahilan ng kainitan ko, ito ay dahil sa kapatid niya. Na mga sumunod na araw, pinilit kong maging normal ang kilos ko sa bahay, lalo na pagkaharap si Hipag. Gusto kong maging tiwala siya sa akin. Nilalambing ko ang ate niya. Nakikipagbiruan ako sa kanya. Hanggang maging palagay na ang loob niya sa akin. Pero sa kabila nun hindi nawawala ang pagnanasa ko. Hindi pa naulit ang aksidenteng pagkakapanood ko sa monitor. Kaya para akong nasasabik lalo. Hindi ako makahanap ng tiyempo. Linggit sa kaalaman ng asawa ko at ni Hipag na pag-aralan ko na ang mga galaw niya araw-araw. Madalas lang siyang nakashort sa bahay at naka-sleeveless na pangitaas. Litaw na litaw ang hubog ng katawan. 2 beses siyang maligo sa isang araw. Una ay sa alas 7 ng umaga pagkatapos ng pagliligo ko at sa alas 8 ng gabi pagkatapos pagkapunan. Di naman siya madalas lumabas ng bahay kasi nasa probinsya nila ang mga kaibigan nito at kamag-anakan na di na rin nila nakakilala dahil nagpamaynila na lang silang magkapatid na maulila na sa mga magulang. Wala daw naman siyang ganang mamasyal sa mall mag-isa. Isa pa, nagsawa na rin siya sa pamamasyal sa mas magagandang mall sa London. 1 buwan lang ang bakasyon nito
At ngayon ay halos 10 araw na ang nakakalipas. Ilang araw na lang babalik na ito sa abroad. Kailan ka ba mag-aasawa ha? Tanong ni Mrs. sa kapatid, minsan pagkatapos ng hapunan. At nagkukwentuhan ng magkapatid habang nasa salas. Ako naman ay kunwaring nagbabasa-basa ng dyaryo o di kaya ay nanonood ng TV. Pero malikot ang mata ko at matalas ang pandinig sa kwentuhan nila. Nagka-boyfriend naman ako doon ate, kaya lang wala talaga eh. Di ko type mapangasawa. Di ba nakadalawang BF ka din dito bago ka pumunta doon? Ang tanong ulit ni Mrs. Oo, at pareho pa nating kababata. Ang sagot naman ni Hipag na natatawa. Wag mo sabihing virgin ka pa niyan. Ang pabirong banat ni Mrs. Napasulyap ako sa kanilang dalawa habang naghihintay ng isasagot ng kapatid na noon ay medyo namula at napatingin din sa akin. Ate naman, ibig sabihin ay nandun ako at di siya binigyan ng kahihiyan. Sumabat na rin ako. Ay nako, huwag mo na akong pansinin at di na ako iba sa inyo. Kuya mo na rin ako, di ba? Napangiti siya sa sinabi ko sabay sabing, hindi naman ako nahihiya. Kahit marinig nyo kung may karanasan na ako. Kaso lang kasi, virgin pa rin ako hanggang ngayon. Napamura ako sa isip ko. May gumapang na ibang init sa katawan ko nang marinig ko yon. Pero di ko pinahalata. Nakisabay na lang ako sa tawanan nilang magkapatid. Tumayo pa na nakapamewang si Hipag at kumembot pa ikot-ikot sabay sabing, sorry na lang sila, di nila matitikman to. Tawanan kaming tatlo habang naglalaro ang isip ko. Sayang naman kung iba ang makakauna. Hindi nga virgin ka pa? Parang di kumbinsidong tanong ulit ni Mrs. sa kapatid. Ay susi ate, ayaw maniwala. Ano ba na mga kala mo sa kapatid mo? Ang ganting sagot ng Hipag ko. Bakit nga? Sa edad mong yan, tapos bali nakatatlong boyfriend ka na. Talagang makulit pa rin ang asawa ko. Kasi di ba kilala mo naman ako ate? Ayaw ko nang pinipilit. Yung mga naging boyfriend ko, yun lang talaga ang habol, makukulit kaya nati-turn off ako. Kung ibibigay ko lang din ito, gusto ko kusang loob ko. Kahit ako pa ang magyaya. Kahit nga hindi ko boyfriend. Nakilala ko lang sa bar o saan. Basta gusto kong ibigay. Sabay tawa ng malakas. Kahit konting karanasan wala ka pa? Pahabol pang tanong ni Mrs. Ay naku ate, nurse ako no? Di naman ako nahuli sa kalman. Tsaka nanonood din naman ako ng mag-isa ako. Ang natatawa niyang sabi. Talaga lang na di ko pa gusto. Pero malapit na. Bibigay din ako. Iba ang dating sa akin ng pananalita ni Hipag na yon. Nagpaparamdam ba ito na game siya o ano? Wala nang nalaman ko na birhen pa siya, lalong tumindi ang pagnanasa ko. Ewan ko kung napapansin niya ba na iba ang mga sulyap po sa kanya. Parang hinuhubad ang ika nga. Kung napapansin man niya, dead man na siguro kasi ngumingiti lang siya ng makahulugan pag nahuli niyang nakatingin ako. Pinasukan na talaga ng kapilyuhan ang utak ko. Mula noon, sinasadya ko ng maglakad sa bahay na naka-boxers lang. Pag maliligo ako sa umaga, tinatansya ko munang malapit na rin siyang sumunod para nagkakasalubong kami sa may pinto
at nakikita niyang nakatapis lang ako ng tuwalya. Sinasadya ko ring idikit ng konti ang katawan ko. Ang pinakamatindi kong nagawang panunukso ay nung isang gabing iniwan kong bukas ang pintuan ng kwarto namin habang nagniniig kami ni Mrs. Alam kong naririnig niya ang ingay ng kama habang may ginagawa kami. At di ako nagkamali. Ayun siya, nasulyapan ko, palihim na nakasilip sa pinto namin. Kahit patay na ang ilaw sa hallway, alam ko na nakatayo siya doon at lihim na nanonood. Ginanahan ako, lalo kong ginalingan ang aking ginagawang pagpapaligaya sa atin niya. Ewan, pero may epekto rin sa akin na may nanonood sa amin. Lalong tumindig ang aking pagkalalaki at para na ulit akong ulol na nanggigigil nang malapit na ako. Kinabukasan, pinapakiramdaman ko kung may epekto sa kanya ang napanood niya. Medyo iwas siya o siguro ay nako-conscious siya. Hinayaan ko muna. Alam ko nakita niya lahat. Maghihintay pa ako ng pagkakataon. Dumating ang aking tiyempo ng sumunod na Lunes. Hindi ako pumasok noon kasi may strike sa Ayala at malamang mahirap na naman makasakay. Kaya minabuti ko na lang na mamalagi sa bahay. Si Mrs. naman ay maagang umalis kasama ang katulong para mamili sa Divisoria. Maghapon na yun sigurado. Pinagbili na lang niya sa kapatid niya na bantayan muna ang pamangkin. Nandito rin naman ng kuya mo kaya hindi ka mahihirapan dyan. Bandang alas 7:30 ng umaga, gayang nakagawian, ay pumasok na sa banyo si Hipag para maligo. Si baby naman ay nasa tabi ko sa kwarto at nahihimbing. Ilang saglit pa ay naramdaman ko na bumukas ang pinto ng banyo. Tapos na siyang maligo. Nalidali kung ino ng TV at inilagay sa video monitor. Maya-maya lang ay eto na siya. Nakatapis lang ng tuwalya at nagpapahid na ng lotion sa hita habang nakapatong ang paa sa kama. Tinamaan agad ako. Lalo na nang tanggalin niya ang tapis niyang tuwalya at ibalot sa buhok. Talop na nakaharap siya sa tokador habang tuloy ang paglalagay ng lotion sa katawan, sa malusog na dibdib at sa manipis na puson. Sa wakas, nakita ko na rin ang bulaklak niya. Nagsishave siya. Sunod-sunod na naman ang lunok ko. Ano ba ang gagawin ko? Nasa ganun akong pag-iisip nang mapansin kong iba ang hagod niya sa sarili niyang katawan. Nilalaro ba niya ang sarili niya? Paikot-ikot ang isang kamay niya sa kaliwang dibdib, habang isa pang kamay ay dumako sa kanyang pagkababae. Nakita ko na parang napatingala siya. Napahugot ng hinga at napapikit. Matagal na nagpaikot-ikot ang mga kamay niya sa kanyang mga kayamanan. Habang parang sawa na gumagalaw ang kanyang buong katawan. Nanginginig, umaalon. Di ko na kaya to. Kailangan may magawa ko. Nasa ganun akong pag-iisip nang mapansin kong nakaharap mismo si Hipag sa kamera. Kung ganun, alam niya na napapanood ko siya. Kahit naka-aircon ng kwarto, pinagpawisan akong bigla. Totoo ba itong nakikita ko? Sa biglang silakbo ng init, ay tumayo ako. Sinulyapan ko muna si baby at nang
Tansya kong mahimbing na ay lumabas ako ng kwarto. Matagal muna akong tumayo sa may hallway. Habol ang kaba at paghinga ng malalim bago lakas na loob na kumatok sa pinto niya. Si kuya mo to. Ang sabi ko na ang boses ay nanginginig. Inaasahan kong matatagalan pa bago niya buksan ang pinto dahil nga sa nakahubad siya noon. Laking gulat ko nang bumukas agad ang pinto. Bumugad siya na nakatapis na ulit ng tuwalya at di man lang kinakitaan ng pangangamba o takot. Nanunuksog ba ang tingin niyang ito? Pareho kaming di kumibo. Matagal na magkaharap lang sa buwang ng pinto. Sapat na ang ngiti niya para takasan na ako ng katinuan. Maya-maya ay kumilos na ang kamay ko. Hinawakan na magkabila niyang balikat na basang-basa pa ng tulo ng buhok. Siya naman ay napapikit at napahugot na malalim na hininga. Nag-anticipate sa nangyayari. Dumula sa mga kamay ko sa kanyang mga braso, papunta sa mga bewang at kinabig ko yun palapit sa katawan ko. Kuya, ang nasabi lang niya bago naglapat ang uhaw naming mga labi. Matagal. Masarap humalik si hipag. Magkalapat pa ang aming mga labi na lumakad papasok sa kwarto. Palapit sa kama niya, dali-dali kong inalis ang tuwalya niya at tumambad sa akin ang katawang matagal ko nang inaasam. Para akong asong gutom na sumungab. Ang sarap pang gigilan. Matagal ang ginawa ko. Amoy na amoy ang kanyang bango. Nakakabaliw. Kusa na siyang humiga sa kama. Samantalang ako ay naghubad na ng short. Sinadya akong iwan ang brief ko bago tumabi sa kanya. Hinalikan ko ulit siya sa labi habang ang isang kamay ay malaya nang naglalaro sa kanyang pagkababae. Panay na ang likot ng katawan niya. Ipit ang mga hinga sa pananabik. Alam ko nagiinit na siya. Wala siyang tutol sa gagawin ko. Umangat ako at humiga sa tabi niya. Kusa na siyang yumakap sa akin at bumulong na, Kuya, di ko alam kung bakit pero gusto kita. Ikaw ang gusto kong makauna sa akin. Lalong nag-init ako sa narinig ko at sabay sabing, matagal ko na pinapangarap ang oras na ito. Naglapat muli ang aming mga labi. Mainit. Uhaw na uhaw. Hinawakan ko ang kamay niya at dinala sa aking pagkalalaki. Hindi naman siya tumutol. Sa halip ay naghipit na hinawakan yon. At gigil na gigil rin na hinaplos. Nagulat pa ako nang umangat siya sa pagkakahiga at dumako sa may puson ko. Nagtama ang aming mga mata at nakuha niya ang ibig kong mangyari. Halatang bago pa lang niya nagawa ito. Na hindi ko na rin makayanan, ay hinila ko na siya pataas. Kuya, nagustuhan mo ba? Sa'yo ko lang nagawa yan. Ang nasabi niya. Bilang tugon ay tinihaya ko siya habang hinahalikan ko sa labi. Pumatong na ako sa kanya. Alam ko handang-handa na rin ang katawan nito. Bahala na. Ang nasabi ko sa sarili ko. Nang malapit na akong sumabog, mabilis ko itong hinugot. Nagkangitian kami pareho. Walang bakas ng guilt na hinalikan ko siya sa labi. Salamat kuya, ang bulong niya.
Umiti ako sabay sabing ako dapat magpasalamat kasi sa akin mo ibinigay. Nagyakap kami at naghalikan. Nasa ganoon kaming pwesto nang marinig kong umiiyak na si baby sa kabilang kwarto. Nilingin ko ulit si Hipag at sumenyas din siya na okay lang. Kaya tumayo na ako at nagbihis habang lumilipat sa kabila. Mabilis pa rin ang tibok ng aking dibdib. Hanggang tanghali ay hindi ako lumabas ng kwarto. Iniwasan ko ring buksan ang monitor ko at silipin si Hipag sa kabila. Nakikiramdam ako at alam kong di rin siya lumalabas ng kwarto. Sa pagkakahiga ko ay napaidlip na rin ako. Pasado 12:00 na nang maramdaman kong may naglilikot sa harapan ko. Akala ko ay nagising na ulit si baby at gumagapang sa ibabaw ko. Nagulat ako ng pagkamulat ko ay si Hipag ang nabungaran ko. Nakapasok na pala sa shorts ko ang kamay at abalang nilalaro ito. Na makita niyang nagising na ako ay pilyang ngumiti at sabing, "Na-miss ko agad eh." Kumindat pa muna ito bago sinubo. Sinenyasan na ako na bumaba sa sahig dahil tulog si baby sa kama. Doon itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Maya-maya ay hinubad na niya ang kanyang damit at umibabaw sa akin. Kapwa kami humihingal na naman sa pangyayaring yon. Bago lumabas ng kwarto, ay binulungan niya ako na ulitin pa namin ito sa ibang araw. Napalunok ako sa isiping yun. Grabe din pala ang dalagang ito. Lumipas ang maghapon na di na rin ulit kami nagkakibuan. Nagsalo kami sa tanghalian, bandang 2:00. Nagpalit-palitan sa pag-aalaga kay baby na parang walang kalokohang nangyari. Hanggang dumating na sina Mrs. Bandang 5:00 na ng hapon at masaya pang kinumusta ang aming maghapon. Hanggang natulog kami ng gabing yun ay parang normal lang lahat ng aming mga kilos. Sa isip ko ay nagbubuo na ako ng plano kung kailan mauulit ang tagpong yun. Halos 2 linggo pa bago bumalik si Hipag sa London. Miyerkules ng umaga, pagkatapos mag-almusal ay pumunta si Mrs. at baby sa clinic para sa regular check-up nito. Ang maid naman ay nasa likod bahay at kauumpisang maglaba. Lumingali nga pa ako sa loob ng bahay. Asan kaya si Hipag? Di ko na napansin kanina kung nasa kwarto pa ba ito o baka umalis din. Dumiretso na ako sa banyo para maligo ng pagsara ko ng pinto ay napaiktad pa ako sa nakita ko. Si Hipag nakangiting nagtatago sa likod ng pinto. Napangiti na rin ako sabay sanggap sa bewang niya. Naghalikan kami. Sabik na sabik. Dali-dali naming hinubad ang mga natitira naming suot sa katawan. Sinandal ko siya sa pader ng banyo. Para akong batang uhaw na uhaw. Maya-maya ay umangat siya. Ibinaling ang katawan at ako naman ang sinandal sa pader. Hinalikan din niya ang aking dibdib at dinilaan. Pagkatapos noon ay humihingal na kami pareho. Magkahalong pagod at pananamig. Muling naglapat ang aming mga labi bago kapwa humihingal na nagbitaw. Nagkangitian kami. Nagbalot siya ng bathrobe, humalik sa aking pisngi at sabay patay mali siyang lumabas ng pinto. Ako naman ay tumuloy sa paliligo at nagbihis para pumasok. Di ako mapakali sa opisina.
Wala sa loob ang ginagawa ko at panay ang tingin ko sa oras. Na-miss ko na kaagad si Hipag. Naglalaro sa isip ko ang mga ginagawa namin. At pag naaalala ko, ay tumatayo agad si Manoy. Nakakabaliw isipin. Nasa ganun akong pag-iisip nang may nag-text sa cellphone ko. Si Hipag. Kuya, nandito ako sa Glorieta. See you after 5, ang sabi niya. Talagang di rin ako tatantanan. 4:45 pa lang sarili ko, pero nagpaalam na ako sa boss ko. Undertime ka ako kasi may emergency sa bahay. Nagmamadali akong pumunta sa Glorieta. Tinext ko siya na magkita na lang kami sa isang coffee shop doon. Pagkaakyat ko ng escalator, nahamataan ko na kaagad siyang nakaupo at naghihintay. Nakahapit na bestida siya. Bakat ang korte ng kanyang katawan. Lumapit ako, humalik sa pisngi niya. Para na kaming magsyota. Napansin ko pang para nang hinayang na tumalikod ang mga kalalakihang nasa tabing mesa. Akala siguro nila ay makakadiskarte pa sila. Nakaramdam ako ng yabang dahil doon. Sorry kayo, nakauna na ako. Tinapos lang namin ang aming prop at niyaya ko na siyang mamasyal. Nagkasundo kaming manood muna ng sine. Maaga pa para mag-hotel, ang sabi ko. Sa loob ng movie house, pinili namin ang pinakasulok na upuan. Halatang walang planong mag-concentrate sa palabas. Pagkaupo pa lang ay humiling na kaagad siya sa balikat ko. Namanyak na naman ako sa bango ng buhok niya. Inakbayan ko siya at hinalikan ko siya ng matagal. Lumaban siya ng espadahan ng dila. Naginit kaagad ang tenga ko. Gumapang agad ang kamay ko sa likod niya at pasimpleng binuksan ang bestida. Di na siya tumutol nang yayain kong lumabas na lang kami at lumipat na ng lugar. Gaya ng dapat asahan, sa isang motel kami humantong. Sa pinto pa lang ay para na kaming di aabutan. Agad na naghubaran, naghalikan, at gigit sa isa pang mainit na sandali. Di talaga maubos ang pagkagusto ko sa kanya. At tansya ko ay ganun din siya sa akin. Palibhasa ay bagong tikim kaya parang sabik parate. Ilang sandali pa at tapos na naman ang aming pagtatalik. Pawisan at humihingal na nagkayakap kaming nagpahinga sa loob ng motel. Bilib din ako sa sarili ko dahil di ako nauubusan at nanglalambot. Parang nagbibinata rin ng pakiramdam. Nakatahiyaya na ako noon at siya naman ay nakaulo sa balikat ko. Kuya, wala kang dapat ipag-alala sa nangyayari sa atin. Ginusto ko to at masaya ako. Pinasaya mo ang bakasyon ko. Ang nakangiting sabi niya sa akin. Pasado 8:00 na nang lumabas kami sa motel. Itinawag ko siya ng taxi at hinayaan ko ng maunang umuwi. Di ko siya pwedeng isabay sa kotse ko dahil baka magduda si Mrs. pag magkasabay kaming dumating sa bahay.